Hello? Parang iisa lang naniniwala na nagpapatawad. Hallelujah. Alam mo kasi kapag hindi mo pa natutunang magpatawad, wala pa sa'yo yung pag-ibig ni Jesus. Hallelujah. Kasi yung nagpapatawad, yun lamang meron talagang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Bakit? Ang sabi niya, He that loveth not, knoweth not God. For God is love. Minsan kasi shortcut yung verse natin eh. God is love. Hindi ganun yun. Yung 1 John 4:8 nyo, hindi kumpleto. Pag wala yung sabi ng Panginoon na, He that loveth not, knoweth not God. Hindi mo raw kilala ang Diyos pag hindi ka nagmamahal. Ibig sabihin, baliktad lang pag hindi ka nagmamahal, anong meron sa'yo? Pagkamuhi. Di ba? Yung hatred nandyan sa puso mo. Kaya dapat lang na bilang mga mananampalataya, yung matutunan talaga natin na kahit anuman yung pinagdaanan mo na nasaktan ka, and yet, andyan na kung saan, alam mo na kung saan magpatawad. Hallelujah. At paano daw malalaman na pinatawad mo na yung isang tao? Hallelujah. Kasi pag ang tao, pinatawad mo na yan, hindi ka na naiinis sa kanya eh. Kaya nga sabi nga nila, pag ang tao galit ka sa isang tao, yung maririnig mo lang yung boses nito, naiinis ka, para bang bigla na lang may mararamdaman ka na kumukulo. Di ba? Naririnig mo lang yung, yung yapak niya, parang, isya na yata yun ah. Parang bigla mong nararamdaman na talagang biglang may pakakaiba kang nararamdaman, nagagalit ka kaagad. Hallelujah. Pag nararamdaman mo pa yon, hindi ka pa nagpatawad. Dahil ang totoong nagpatawad kahit nandyan, nakikita mo yung taong yon, wala na yung naiinis ka sa kanya. See? Kaya nga sabi nga ni Joyce Meyer, kasi mas matindi yung pinagdaanan nito. Kasi ang nakasakit sa kanya mismong father niya. Di ba? Hallelujah. Kaya nga sabi niya, hindi ganon kadali ang magpatawad. Lalo na yung tao na nakasakit sa'yo, yung taong pinakamalapit sa puso mo. Hallelujah. Pero sabi niya, nagawa niyang patawarin yung kanyang tatay. Hello? Kaya lang, dapat lang yung mga taong pinatawad, you must be trustworthy of that, hallelujah, forgiveness na ibinigay naman sa inyo. Amin ba yon? Hallelujah. Hindi po yun yung pag-uusapan po natin, background lamang po. Hallelujah. Sige, tayo pa'y dumako sa salita ng Diyos. It's found in 2 Chronicles chapter 20. Ito po ay kwento na madalas po natin na naririnig, na napapakinggan, na kung saan mula sa kwentong ito, merong isang hari na sabi ng salita ng Diyos, dumating sa point na merong balita sa kanya na dala ng isang tao. Wala ba tayong... Ay, dito. Inaantay ko dito pala, ikiklik dito. Saan doon? Space bar. Saan bang space bar? Ayun. Sa tagal na hindi po ako gumamit ng laptop. Hallelujah. Nangangapa po ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko na pagkabili ko ng laptop na yan. Sabi ko, paano ko ba gamitin ito? Nakalimutan ko lahat. Alam mo talaga, totoo pala na talagang pag hindi mo ginagawa yung isang bagay na kahit alam mo nang nakasanayang gawin, hindi lang makakalimutan, parang nga daw, totoo talaga yun eh, na yung itak, kahit gaano man yan katalas, pag hindi daw yan ginagamit kay inahasa, mapupurol din. Hallelujah. Kaya may mga tao na kahit sabihin mong napakatalino, kung hindi ka pa rin mag-aaral ng mag-aaral, mapupurol ka rin. Hallelujah. Kaya kahit pala tayo tumatanda na, kailangang tuloy lang ang buhay.
Sabi mo dyan sa katabi mo, tuloy lang ang buhay. Sabi niya dito, after this, the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Messenger came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from beyond the Dead Sea. They are already at Hazazon Tamar. This was another name for En-Gedi. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin a fasting. Nung marinig po niya yung balitang ito, could you imagine na parang ikaw isang pamilya, tatatlo lang kayo. Ikaw, yung anak mo, at saka yung asawa mo. Tapos yung kapitbahay mo, tatlo sila na kapitbahay mo. At imagine mo yung anak ng kapitbahay mo, 10. Di ba? 12 yung anak niya. Tapos yung isa ay 18 pa. 1 dosina at kalahati. Tapos pinagkaisan ka ng 3 pamilyang ito. At talagang iisipin mo na hindi ka talaga nila bubuhayin. Hello? Ito po yung sitwasyon na pinagdadaanan po ni Jehoshaphat. Kaya nga sabi niya, Jehoshaphat was terrified. Takot na takot siya. Sino nga bang hindi matatakot? Pupulbusin ka nila. Di ba? Hallelujah. Hindi talaga maalis na sa isang tao na kahit alam mo na secure ka. Alam nyo nga doon nga sa bahay namin, dahil naglipa na yung mga ngayon, yung mga piryahan. Hallelujah. Naglipa na yung piryahan at nababalita, merong mga akyat bahay na. Nilulooban yung mga bahay dahil dyan sa perya na yan. Yung yung tribbles ba yun? Sa piryahan. Kasi ang daming sugalan yan, halos sa magdamagan. At sinasabi nila na, ingat. Hallelujah, buti na lang yung kasama ko doon sa bahay namin. Hallelujah, ang ginawa niya, sinasara niyang mabuti. Sabi ko, nasa 3rd floor na tayo, hindi na tayo aakyatin dito. Alam niyo yung mga tao, nagiging alerto sila, natatakot sa kung ano man yung sabi ko, ba't kayo matatakot? Okay, ba't ako matatakot kasi nasa taas na, sino pa bang mag-suicide na pumunta rito, makyat? Pag bigla na lang tatalon yan. Di ba? Hallelujah. Alam niyo, higit pa roon yung nararamdaman ni Jehoshaphat. Kaya nandoon yung takot, yung pangamba na meron siya. At sabi niya, mula doon sa balitang yon, sabi niya, he begged for, sabi niya, by this news, nung dumating yun, sabi niya, and begged the Lord for guidance. Hallelujah. Lumapit siya kagad sa Diyos. Sa totoo lang, pag tayo po may problema, pag medyo okay lang yung problema natin, okay lang di ba? Okay lang. Okay, minsan, pag may problema ka na medyo hindi mo kakayanin yung sitwasyon, ang dami mong tao na hinahanap, nalalapitan. Sino dito naranasan yung ganun? Na may problema siya, meron siyang pinagdadaanan, ang hinanap niya yung tao na tutulong sa kanya. Pero makita natin dito, iba si Jehoshaphat. Ang sabi ng salita ng Diyos, Jehoshaphat, even though he was terrified by that news, still sabi niya, he begged the Lord for guidance. Ang nilapitan niya, ang pinuntahan niya kaagad si Lord. May kausap ako dito. Pag tayo po ay merong problema, huwag po tayong mag-atubili na pumunta sa Diyos. Bakit? May promise si Lord. Sabi nga niya doon sa Hebrew, sabi niya, huwag tayong mag-atubili na pumunta doon sa trono ng biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, sa panahon na meron tayong pinagdadaanan, dumako po tayo sa lugar na yon. Bakit? Hallelujah, sa panahon ng pangangailangan, ang sabi po ni Pablo, kasi most of the time, ang sabi nila, ang may sulat nito ay si Pablo. Although, alam natin na ang Hebrew ay walang nakalagay kung sinong sumulat niyan. Unknown.
Hallelujah. But you know, the writer of this book, hallelujah, he is encouraging all the believers na pag tayo'y may pangangailangan daw, huwag tayong mag-atubili na pumunta sa dakong yan. Wherein God promised us that in times of our need, hallelujah, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hallelujah. In verse 4, sabi po niya dito, ako ba talaga ang mag-ano? Asan na tayo? Ayun. Nakakalito. Dito na pala ako. Hallelujah. Sige, ayusin ko dito para hindi na ako talikod ng talikod. Sabi nga sa verse 4, so people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the help of the Lord. Hallelujah. Lahat ng tao, sabi niya, hallelujah, came, hallelujah, to Jerusalem. Ano yung kanilang gagawin? Kasi may pangako ang Diyos sa kanila na pag ang tao sa bayang yan, hallelujah, that city called Jerusalem, hallelujah, sabi ng Panginoon, ang sino man ang tatawag sa akin sa lugar na ito, tinitiyak ni Lord na may kasagutan ang kanilang panawagan. Hello, there is a place, hallelujah, na itinakda ng Diyos kung papaano niya tutugunin yung mga tao na tumatawag sa Kanya. That's why these people from the town of Judah, sabi niya, they came to Jerusalem to seek the Lord's help. Hallelujah. Bakit? Alam nila na pag sila'y tumawag, may pangako ang Diyos sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, may pangako ang Diyos sa atin. That's why verse 5 sabi niya, Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard of the temple of the Lord. He prayed. Sabi niya, O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. Minsan kasi yung panalangin natin, puro tayo hingi ng hingi, hindi man lang natin kinakarinyuhan si Lord. Hallelujah. Pansinin po ninyo yung panalangin ni Jehoshaphat. Sabi niya sa Lord, nung siya'y nananalangin, O Diyos, O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. Hallelujah. Yung kanyang panalangin, yung pagkilala sa Diyos na kataas-taasan, na sabi niya, you alone are God who is in heaven. There's no one like Him. Pag sinabi mong ang Diyos ay nasa kalangitan, hallelujah, kinikilala mo yung kapangyarihan na meron siya. There's no one above Him. Why? He is above the heavens. Hallelujah. He's sitting on His throne. Hallelujah. At alam po natin na kapag si Lord, alam niyo po ba, makikita po natin na sa Bible, pagbabasahin mo, that God, He is sitting on His throne. Nakaupo palagi sa kanyang trono. Hallelujah. Hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, walang problema kay Lord. Ano man yung pinagdadaanan mo, walang problema sa Diyos. Hallelujah. Yung problema na pinagdadaanan mo, ibig sabihin, maliit lang yung problemang yan. Kayang-kaya ng Diyos, hallelujah, nalutasin ang problema na meron ka sa umagang ito. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos dito po, you are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. Hallelujah, makapangyarihan. Hallelujah, at ang Diyos, hallelujah, sabi niya, He is a mighty God. Sabi mo dyan sa katabi mo, He is a powerful God. Our God is a powerful God. Sabi niya, no one can stand against you. Walang pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Ibig sabihin, yung Diyos na yan, pinakamakapangyarihang Diyos.
Hallelujah. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, if God is for you, then who can be against you? Pagpanig daw sa iyo si Lord. Hallelujah. Kapatid, tandaan mo, no one can stand against you. In verse 7, sabi niya, "Oh, our God, did you not drive out those who lived in this land when your people Israel arrived?" Pinaalala ni Jehoshaphat yung ginawa ng Diyos. Sabi niya, Panginoon, hindi ba ikaw ang nagpalayas sa mga taong nakatira dito nung ang iyong bayan ay pumunta sa lugar na ito? Hallelujah. Hindi tayo yung pinapalayas. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi tayo yung pinapalayas. Amen. Hallelujah. Alam mo, pag si Lord, hallelujah, gumawa siya, walang pwedeng humadlang sa kilos ng Panginoon. Yan yung tandaan po natin. Dahil nung mga time na yan, alam ng mga Israel na yung place na yan ay ibinigay ng Diyos sa kanila. And until now, yung lugar na yan para sa kanila. Tingnan niyo hanggang ngayon, hindi pumapayag yung mga bansa na nakapalibot sa bansang Israel. Hallelujah. Pero makita po natin na yung sinasabi nila na kanila yung bayan ng Israel, yung mga Palestine. Hello. Hallelujah. Pero pag titignan mo ang salita ng Diyos, although may mga taong nakatira nga dyan noong mga panahon na yan, si Lord ang nagpalaya sa kanila. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Yung lugar na yan ay ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan. Hallelujah, dinideklara ko may mga lugar na kung saan, hallelujah, ang lugar na yan ay ibinibigay ng Diyos sa inyo. May mga lupa na kung saan ibinibigay ang Diyos sa inyo. At pag si Lord ang nagbigay, hallelujah. Alam nyo, minsan ang kaaway hindi ka pahihintulutan eh. Hello? Pero si Lord, pag ibinigay niya yung lugar na yan para sa iyo, hallelujah, para sa iyo yan. At ipaglalaban ka ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ipaglalaban ka ni Lord. Sabi niya, and did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? O, diba? Pinapaalala niya. Minsan yung panalangin pala, kailangan mo na ipaalala kay Lord. Lord, di ba nung nakaraan ganito yung ginawa mo? Lord, pinagpala mo ako. Lord, hindi mo ako pinabayaan. Lord, nakita ko yung kamay mo kung papaanong kumilos, o Diyos, na napakaraming gusto na kung saan humadlang, pero inalis mo yung mga nakahadlang na yan. Yun yung parang sinasabi ni Jehoshaphat kay Lord. Sabi niya, your people settled here and built this temple to honor your name. They said, whenever we are faced with any calamity such as war, plague, or famine, we can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us and rescue us. Hallelujah. Ipinapaalala niya yung pangako ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayo po mga kapatid, napakalaga pala na alam talaga natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi dumarating tayo sa time, minsan, hallelujah, na nangangailangan ka ng provision ni Lord. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pupunta ka sa kapitbahay mo, pupunta ka sa ka-workmate mo. Kasi uutang ka. Tama o mali? Hallelujah. Di bali, babayaran naman kita sa susunod na buwan. Meron ka ng, kumbaga, interes pam lamay, sweldoon mo, sa may sublay bulan. Pero nanang tayo diyan, hallelujah, na ipinakita ng panalangin na meron si Jehoshaphat. Sabi niya, ipinaalala niya kay Lord, Panginoon, ginawa mo na noon pa. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, naniniwala ko, gagawin mo ulit ngayon. Hello, hallelujah. Napakahalaga na kung saan alam natin na yung salit o yung pangako ng Diyos. Sabi nga ni David, Jed Pangasinan, inyamot kud pusok, may salitang.
Hindi lang para, siya sabi niya, so that I might not sin against you. That word that you have hid in your heart, hallelujah, will not only cause you to sin, but that word, hallelujah, that was hidden in your heart, makikita mo na yung pangakong niyang alam mong panghawakan. Alam mo na kung saan tayuan. Bakit? Si Lord, totoo siya sa kanyang pangako. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung papaanong hindi pinabayaan ng Diyos si Jehoshaphat, hindi rin tayo pababayaan ng Panginoon. Verse 10 sabi, and now see what the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir are doing. You would not let our ancestors invade those nations when Israel left Egypt. So they went around them and did not destroy them. Now see how they reward us, for they have come to throw us out of your land, which you gave us as our inheritance. O our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. See, could you imagine, nakita ni Haring Jehoshaphat, hallelujah, yung sitwasyon niya. Sabi niya, Lord, wala kaming kakayanan na harapin itong mga bansang ito. Hello? Minsan talaga sa buhay natin, aminin din natin. Hallelujah, without God, kung wala si Lord, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kalakas, kung wala si Lord, kapatid, hallelujah, hindi ka magtatagumpay sa buhay mo. Bakit tayo na mga mananampalataya, ang tagumpay natin ay galing sa Diyos? Hallelujah, kahit gaano kaganda yung trabaho na meron ka, tandaan po natin, hindi yung trabaho mo yung source ng income mo. Hello? Hallelujah. Hindi yan yung source. Hindi yung anak mo na nasa ibang bansa. Hello? Hindi yung anak mo na may magandang trabaho. Ang source, ang very source po natin, walang iba kundi ang Diyos. Yan yung tandaan po natin. Hallelujah. Kung yan yung pinagmamalaki mo, yung kalakasan, yung magandang trabaho mo, isang araw mawawala yung trabahong yan. With just one snatch of the finger of God, hallelujah, pwedeng mawala yung trabahong yan na meron ka. Kahit yung akala mo malakas ka ngayon, hallelujah, kapatid, yung lakas mong yan, isang araw mawawala din. Kaya ngayon pa lang, alam po natin, matutunan natin ang lubos na magtiwala sa Diyos. Hello? Hindi permanente yung kalakasan natin. Hindi permanente yung trabaho ninyo. Darating yung time, hallelujah, kahit yung company na yan na pinagtatrabaho, pwedeng mabankrupt yan. But I'm not praying. Hello? Isang araw magre-retire ka rin. Pero yung tiwala mo sa Diyos, walang retirement. Habang ikaw ay nagtitiwala sa Lord, mas lalo kang kinakalingan ng Diyos. Mas lalo kang pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Bakit ang sabi ng salita ng Diyos? Hallelujah. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, they will be like Mount Zion. They will remain standing. Hallelujah. Mananatili kang nakatayo. Bakit? Diyos ang magtatayo sa iyo. Hallelujah, kahit anuman yung pagdaanan mo, sabi ng salita ng Diyos, hindi ka igugupo ng mga problema, ng mga pagsubok na yan. Bakit? Ang Diyos ang magtatatag sa iyo. Ang Diyos ang magtatayo sa iyo. Hallelujah. Oh God, sabi niya, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do. But we are looking, hallelujah, sabi niya, but we are looking to you for help. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Lord, but my eyes are on you. Kahit hindi mo na alam ang gagawin mo pag ang mata mo nakatuon sa Diyos,
Hello, anong sabi ng salita ng Panginoon? Hallelujah. Looking unto Jesus. Why? He is the author. He is the finisher. Hallelujah. Siya yung pasimula. Siya ron yung magtatapos. Hallelujah. Kung anong pinasimulang niya na buhay sa'yo. Yan yung sabi din ni Paul, hallelujah, sa mga Philippians, He who began a good works in you. It is the same God who promised in His word. Hallelujah, nangangako na hanggang sa katapusan, sabi ng daigdig na ito, sasamahan kita. At pag sinamahan ka ng Diyos, hallelujah, hindi ka niya pababayaan. Hindi ibig sabihin na kapag kasama mo ang Diyos, wala ka ng problema. Wala ka ng suliranin, wala ka ng pagdaraanan na struggle sa buhay. Kahit kasama mo ang Diyos, meron pa ring problema, meron pa ring struggles, meron pa ring mga kahirapan na pagdadaanan natin sa buhay. Pero ang assurance na meron tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mapagtatagumpayan natin kung ano man yung mga pinagdadaanan natin na yan. Bakit? Kasama po natin ang Diyos. Hallelujah. In verse 14, sabi, the Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. His name was Jahaziel, son of Zachariah, son of Benaiah, son of Jeiel, son of Mattaniah, a Levite who was descendants of Asaph. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Hallelujah. Sabi ng Diyos through the men of God. Hallelujah. Do not be afraid. Hallelujah. Ang dami po nating naririnig na balita sa mundong ito. Ang marami nagsasabi malapit na kung saan dumating. Sabi nila na ito na. Ang dami ng mga palatandaan that the Antichrist. Andyan na. He is about to reveal himself. There is a one-world government. There is a one-world church. Naka-prepare na lahat. Even yung tinatawag po natin na third temple, they are preparing to restore the temple. Bakit? Lahat ng seremonya na gagawin nila, naka-prepare na. They're only just waiting for that third temple to stand. Kahit anuman yung mangyari, kapatid, alam mo kung sino yung pinapanampalatayanan mo. Amen. Hallelujah. Dumating man yung panahon na yan, hindi ka mangangamba dahil alam mo kung sino ang Diyos na pinapanampalatayanan mo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Ito po yung pag-uusapan po natin, the importance of prayer. Number 1, sabi niya, prayer is the life and the first, not the last resort. Sabi, the prayer is the life. Ito po yung buhay dapat ng mga mananampalataya. And it must be the first and not the last resort. Kasi minsan mananalangin lang tayo, pag tayo po ay nandun na, sobrang gipit na tayo sa sitwasyon. Saka natin kakailanganin ang tulong ng Diyos. Hello? Minsan andun na tayo sa dulo ng lubid. Hallelujah. We are at the end of that rope and then tayo po ay tatawag sa Diyos pag tayo gipit na. Kapatid, dapat yung panalangin natin, kung alam natin na ang panalangin yun yung buhay, it is the lifeline of every Christian. Pag sinabi natin na lifeline, parang oxygen yan. Alam mo kapag bumabang oxygen mo, nahihirapan kang huminga. Hallelujah. Ang tao, pag naubusan ng oxygen, mamamatay ang tao. Hello? Alam niyo, sa totoo lang, maraming Kristiyano ang hindi makakasama sa rapture pagdating ng rapture. Believe this. It is in the Bible. Bakit? Hallelujah. It is not just only a parable. Alam niyo yung the 10 virgins?
Makita mo yung parable ng Lord, hallelujah. Bakit maraming mga Kristiyano, wala silang panahon na manalangin? Yung panalangin natin, yan yung nagpapaningas ng ating mga ilawan. Hallelujah. Diyan po tayo nagkakaroon ng langis para mas lalo pong magliwanag yung ating mga ilawan. And what happened to the five foolish virgin? Dumating yung time sa kanila, kapatid, hallelujah, aandap-andap na yung kanilang mga ilawan, halos mamatay yung ilaw ng kanilang mga lampara. Tandaan po natin, darating yung time, wala ng impartation. Bakit? Dumating yung time, humihingi sila ng langis doon sa kanilang mga kasamang five wise virgin. Hallelujah. Pero alam niyo yung nangyari, hindi sila binigyan. Pumasok na sila. Hallelujah. Darating yung time sa buhay natin, we're waiting, we're asking, hallelujah, that some may impart the oil of God's anointing in our life. But it's too late. Hanggat alam pa natin, hanggat nakikita pa natin, hallelujah, nararanasan pa natin ang kilos ng Diyos. Kailangan po natin mga kapatid, mag-alab, mag-apoy, hallelujah, yung bawat ilawan po natin. Papaano mag-aapoy yan? Yung panalangin natin. Sabi mo dyan sa katabi mo, kailangan natin ng manalangin. And our prayer must be first, not the last resort. Hallelujah. That's what Jehoshaphat did. Hallelujah. Nang marinig niya yung problema na yan na balitang dumating, he prayed to God. Hallelujah. Hindi niya kinonsulta yung mga, kung sino dyan na mga, anong tawag dito, yung mga nandoon na mga matataas din na mga opisyalis. Nanalangin siya kasama ng bayan. Alam niyo, sa totoo lang, kahit alam natin na ang prayer ay importante sa buhay natin mga Kristiyano, pero sa totoo lang, kakaunti ang gumagawa ng mga Kristiyano ang manalangin. Pag hindi na natin nakita si Madam Nora, hindi natin nakita si Sister Miona na pumunta na manalangin, wala nang mananalangin sa church. Kahit alam natin kung gaano kahalaga ang prayer, and yet, bakit hindi natin magawa na manalangin? We need to pray. Why? Because prayer is receiving from God. Hanggat hindi ka nananalangin, wala kang tatanggapin mula sa Diyos. Prayer is receiving from God. Ano yung tatanggapin mo? You are receiving instruction from God. Pag meron kang pinagdadaanan, si Lord dyan nagbibigay ng instruction. At kailangan din na nakahanda ang puso natin pag si Lord nagbigay ng instruction. Hallelujah. Bakit? Dahil kung walang instruction mula sa Diyos, distraction ang mangyayari sa buhay mo. And most of the time, hallelujah, maraming mga Kristiyano dumarating sa point na yan, nagsisisi sila. Why? Hallelujah. Minsan hindi na nila hinihingi yung instruction mula sa Diyos. Yung i-guide sila ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa buhay natin yung panalangin. Because through prayer, si Lord nagbibigay ng instruction din. Amen. Hallelujah. When you receive instruction from God, sabi ko nga, kailangan handa ang puso mo. Why? Alam nyo, nung time na tinawag ng Diyos si Jonah, nasabi ng Panginoon sa kanya, go to the city of Nineveh. Bakit? Nakita ng Diyos ng bayang ito, talamak ang kasalanan. And God is about to destroy this city. He called a man named Jonah. Nagbigay ang Diyos ng instruction sa kanya. And sometimes, yung instruction ay papagawa ng Diyos sa atin. Minsan, pag hindi nakahanda ang puso natin, akala natin
Hindi yun yung pinapagawa ng Diyos. Sabi nga ni Jonah, Lord, dapat nga patayin mo na yung mga taong yan, kaaway namin yan. Pinapahirapan kami ng mga taong yan. Hello? Pero sabi ni Lord, pumunta ka sa bayang yan. Ipangaral mo ang salita ng Diyos para sila'y magsisi at talikuran ng kanilang kasalanan. Bakit? Sa ilang sandali, pag hindi nagsisi yung bayang yan, pwedeng gunawin ng Diyos. Hallelujah, mamatay yung mga tao na yan. Hallelujah, yung kanilang mga kaluluwa. Saan mapupunta? Sa buhay natin, alam natin, hallelujah, marami tayong mga nakikita. Sometimes our parents, our brothers, mga anak natin, mga kapitbahay natin, nakikita natin sila. Hallelujah, they are on their way to destruction. Parang sabi ni Solomon, there is a way that seems right to a man. Minsan nakala natin, tama yung pinupunta natin, tama yung lugar na kinaroroon natin. Pero sabi ng salita ng Diyos, but the end of that way is destruction. Pero bakit hindi natin sila sinasabihan? Minsan parang tayo din si Jonah eh. Parang okay na tayo, naligtas tayo. Yung tao na yan, Lord, masama naman siya eh. Di ba? Karapat dapat lang maparusahan. Pero yung tiyuno na kung papaanong mahal ka ng Diyos, mahal din ng Diyos ang mga taong yan. Hallelujah. That's why when God gives us an instruction, dapat din panakandang puso natin. Kaya sabihin natin, Lord, kahit labag sa aking kalooban, dahil ito yung instruction mo, gagawin ko para sa iyo. Hindi yung dumating ka sa point, hallelujah, na napilitan ka lang na gawin yung isang bagay. Bakit? Hello? Nasa bingit ka ng kamatayan eh. Alam mo minsan ang tao pag nandoon, malubha ang karamdaman, Lord! Parang yung si Jonah nandoon na siya eh. Hallelujah, sa lugar, sabi niya, nandoon siya sa place na walang buhay. Nasa lugar siya ng kamatayan, nanalangin siya sa Diyos. Maaring ang panalangin ni Jonah, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sinong nanalangin sa inyo ng ganon? Bigyan pa kayo ni Lord ng isang pagkakataon. Binigyan naman kayo ni Lord ng isang pagkakataon. Hallelujah, Lord. Pwede ba, Lord? Hallelujah. Sa ibang araw muna, meron pa kasi akong gagawin eh. Hello? Sometimes, akala natin, yung ginagawa natin na tama, yan yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. That's why napaka-importante din pala sa panalangin, nakikinig din tayo sa Diyos. Kasi ang hindi natin alam sa panalangin, dalangin na tayong dalangin, Lord, i-bless mo sa ganito. Lord, huwag mong pababayan sa ganito. Lord, i-bless mo ako. Amen, Lord. Hindi na natin narinig si Lord kung anong gusto niyang pagawa sa atin. That's why sabi ng Diyos kay Martha, Martha, Martha. Anong sabi niya? Hallelujah, you are encumbered with many things. Masyado kang abala sa maraming bagay. Pero sabi ng Diyos kay Mary, si Mary ginawa niya kung ano yung dapat. Bakit? Minsan kasi, sa kaabalahan natin, yung kaabalahan ni Martha, ang gusto sanang ipaluto ni Jesus sa kanya ay fried chicken. Ang niluluto niya, minudo. Nakukuha niyo po ba ako? Minsan akala mo yung tama na, Lord, ito yung ginagawa ko, para sa iyo naman. Ang tanong yan ba yung pinapagawa ng Diyos sa iyo? Lord, tumutulong naman ako sa ministry. Hallelujah. Lord, nagbibigay na naman. Ang tanong yan ba yung pinapagawa ng Diyos sa iyo?
kahit gawin mo ang isang bagay para sa Panginoon, kung hindi naman yan yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, hallelujah, you're doing the right thing in your own. Pero hindi yan yung palang tama na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hello? Kailangan din natin suriin ang ating mga puso. Hallelujah, you are receiving God's love. Dahil po natin tinatanggap sa Diyos. Tinatanggap natin, hallelujah, God's deliverance. Hallelujah, pinalaya tayo ng Diyos sa maraming bagay. Tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa James, but when you pray, you must believe and not doubt at all. Hindi lang pala puro panalangin. Kailangan din pala natin na lakipan ng pananampalataya yung panalangin na meron tayo. Sabi mo dyan sa katabi mo, lakipan mo ng pananampalataya. But, sabi niya, when you pray, you must believe. Ang gaano pikasi kalang pikasi, nung kapumanay pananisyam, akinay kamo katawan, mampikasi kami dengalan mo, numampikasi kami katawan, i-provide mo mga ngailan. Pikasi kalang pikasi, ang kapumot sa pananisyam. Hallelujah. Sa kwanto may salita na Diyos siya katawan. Hallelujah. Our work is to believe. Kasi kahit pray ka ng pray, kung di ka naman naniniwala, wala din. Amin ba yun? Ang ganon to'y pampipikasim tayo ng gapoy pananisya, ang gapumot lang lamang manaya, useless. Singa ka kuno amay daluyon, di man dayat. Hallelujah, no iners, pangyarapan tot si kamay daluyon, mimila kalabat na dagos. Hallelujah. Nakukulan, wala so sa may pananisya tayo. Numampipika si tayo. Akin, hallelujah, in Matthew chapter 17 verse 20, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo nagagawa. Anong sabi ng salita ng Diyos? Tunay na walang bagay na hindi ninyo nagagawa. Bakit? Pag kayo'y mananampala, ibig sabihin, walang imposible sa taong may pananampalataya. Hallelujah. Ganun pala, hallelujah, powerful yung buhay natin na nananampalataya tayo sa Diyos. Ano yung pinapanampalatayanan natin? Pinapanampalatayan natin na kayang gawin ng Diyos. Hallelujah, yung hinihingi mo sa Kanya. Bakit? May pananalig ka sa Diyos. Hello? Walang imposible sa Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Lalo na't may pananampalataya ka sa Diyos. Hallelujah. At manampalataya tayo sa kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung sabi ng Panginoon. Believe. Sabi niya, manampalataya kayo, maniwala kayo sa sinugo ng Diyos. Sinong sinugo niya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Tayuan po natin, lakaran po natin. Bakit? Hallelujah. Ang sabi po ng salita ng Diyos, in Him. Kanino? Kay Kristo. Ano yung na kay Kristo? Sabi ni Paul, all the promises of God in Christ, they are yes and amen. Hallelujah. Yes and amen. Hallelujah. At walang imposible sa mga may pananampalataya. Anong sabi niya dyan? Prayer empowers our relationship with God. Hallelujah. It empowers our relationship with God. James chapter 4 verse 8, sabi niya, draw near to God and He will draw near to you. Prayer is inviting God to dwell in our home. When we pray, we are inviting God. Parang sinasabi mo, Lord, manahan ka sa buhay ko. Lord, manahan ka sa pamilya ko. Why? Bakit kailangan natin? Where God dwells. Somebody say, where God dwells, the devil has no place to hide.
Kaya alam mo yung pag hindi ka nananalangin, alam mo yung buhay mo, ang daming nagtatago dyan. Nagtatago dyan ang demonyo ng inggit. Yung demonyo ng hindi pagpapatawad, nagtatago dyan sa buhay mo. Kaya minsan pag tinupak ka, di ba? Minsan sinasabi mo, huwag mong sagarin yung galit ko. Dahil pag nasagad yung galit niyan, naku, lalabas. May lalabas dyan. Amen? Minsan may mga Kristiyano nakakalimutan yung kanilang pagiging Kristiyano. Hallelujah. Bakit? Merong mga nakatago dyan. Nagtatago yung mga demonyo na yan. Na hindi mo akalain, biglang lalabas. But when you fill your hearts, pinuno mo yung puso mo ng panalangin, walang puwang ang demonyo sa buhay mo. Hello? The devil has no place to hide. Wala siyang mapuntahan. Bakit? Hallelujah. Kahit doon sa bahay ninyo, walang mapuntahan ang demonyo. Hallelujah. At tandaan po natin, when we pray, pag tayo nananalangin, naglalagay tayo ng, alam mo yung bakod, binabakuran mo yung bahay mo. Hello? Kaya walang puwang ang gawa ng kaaway. Kaya yun yung sabi ng salita ng Diyos in the book of Psalms 91. Hello? Hallelujah. Anong sabi niya doon? Yung plague, sabi niya, cannot come to your dwelling place. Why? Hallelujah. Yung buhay mo, yung bahay mo, puno ng panalangin, kaya ang pamilyang hindi nananalangin. Hallelujah. Sa tahanang yan, asahan mo may demonyo dyan. Di ko naman sinasabi na demonyo yung asawa mo. Di ba? Minsan dinidemonyo lang. Hallelujah. Minsan hindi mo akalain yung anak mo ng bait-bait. Bakit anong nangyari dito? Ang bait nito palaging pumupunta ng church. Hallelujah. Halos matulog na nga doon sa church. Hello. Natutulog lang sa church, hindi naman nananalangin. Ginawang tulugan ang church. Hello. Anong sabi ni Lord? My house is called to be a house where you sleep. Hallelujah. It is a house of prayer. Hallelujah. Kung papaanong merong designated place, hallelujah, ang Diyos sa bayang Israel, nasabi ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin sa lugar na ito, pakikinggan ko kayo. Tutugunin ko ang inyong mga panalangin, tutulungan ko kayo. Hallelujah. God has designed a church for a place, hallelujah, where we can call unto God. Na ibig sabihin, may pangako rin ang Diyos. Hallelujah, kung yung bayan ng Israel, hallelujah, merong lugar na doon sila mananalangin. Sabi din ni Jesus, hallelujah, the church is called to be a house of prayer. Kaya lang nakapagtataka, sabi po ni Apostle, prayer is charging oneself to be empowered to function for the whole day. Sabi kong nakapagtataka, bakit kahit itinuturo palagi ang pananalangin, sabi niya dyan, prayer is always taught. But, ang sabi niya, not actualized by many. Hindi po nakapagtataka po yun. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, bakit kahit sabi mo panalangin ng panalangin ay ang meron pa rin pupunta 5, walang 10 eh. Hello? Minsan 2 eh. Akala kong dami namin.
Hallelujah. Minsan kasi parang ang daming kasama ni Madam Nora. Hallelujah. Hindi ako nagtaka. Bakit? Ultimong mga disipulo ni Jesus, tinawag niya sila para manalangin. Nung bumalik, tulog silang lahat. Sabi ko, Lord, kaya pala eh. Hallelujah. Maaring dito natuto ang marami. Ito nga kasakasama na nila si Jesus. Nananalangin siya. Tuwing mananalangin, nakikita nila yung mga himala na ginagawa niya. Pero sinama niya sila manalangin. Pagbalik niya, tulog. Sabi ko, Lord, kaya pala eh. Hallelujah. Pero dumating sila sa point, hallelujah, na inapuyan ng Diyos yung kanilang mga buhay. Kaya makita ninyo in the book of Acts, makita natin doon tuloy-tuloy ang prayer ng mga mananampalataya. They were in one place, they were in one accord. What they are doing, they are praying together. Hallelujah. At nakikita nila ang Diyos kumikilos sa kanilang mga buhay. Matthew 26:40 sabi niya, then he returned to the disciples and found them. Anong sabi niya? Asleep. He said to Peter, couldn't you watch with me for 1 hour? Hallelujah. Sabi mo dyan sa katabi mo, pwede bang manalangin tayo kahit o hindi mo kaya ng 1 oras? Di ba? Kalahating oras. Hallelujah. Prayer helps us align with God's big plan. Ina-align tayo ng Diyos sa malaking plano na meron siya sa buhay natin. He has a big plans, but He would not tell you the full details how it would going to happen. May plano ang Diyos sa iyo, kaya lang hindi binibigay ng Diyos yung buong detalye na yan sa plano niya sa buhay mo. But God assures us, sabi niya, for I know the plan I have for you. Basta yun lang, hallelujah Lord, basta yun lang Panginoon. Bakit? Kung ibibigay sa iyo lahat ng detalye ng Panginoon, baka sasabihin mo kay Lord, Lord, huwag na lang. Bakit? Hallelujah. Nung ibinigay ng Diyos yung plano niya sa buhay ni Jose, at ibinigay din yung detalye, baka sasabihin ni Jose, Lord, wag na lang. Bakit? Hindi sinabi ng Diyos sa kanya, dadaan ka, ipagbibili ka ng mga kapatid mo. Magiging alipin ka ni Potiphar. Makukulong ka ng ilang taon. Hallelujah. Ang daming sakit na mararanasan mo, masasaktan ka at higit sa lahat mga pamilya mo ang magkakanulo sa iyo. Can you imagine that? Doon sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo, yung mga kontra, mga kapatid mo. Yung mga tao na aasahan mong tutulong sa iyo, yun pang mga kontra sa iyo. Sinong nakaranas doon? Na may kumontra sa iyo. Yung kumontra, yun yung inaakala mo na tutulungan ka. Hallelujah. Kung ibinigay lahat ng Diyos yung detalye ng plano niya kay Joseph. Pwedeng aayaw si Joseph, Lord, kahit hindi na mangyari yung plano mo sa buhay ko. Kasi hindi niya alam kung pwede siyang, di ba? Pwede siyang mamatay doon. Hallelujah. But you know what? Hallelujah. Pansinin po natin ito. Sabi niya, dinala nga si Jose sa Ehipto at dooy pinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Egyptiyo na pinuno sa pamahalaan ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Kung sasabihin ng Diyos kay Jose na ipagbibili ka, gagawin kang alipin sa Ehipto, ayaw niya. Bakit? Mahirap ang mawala sa comfort zone natin. Amen. Lalo na malayo ka sa pamilya mo, hindi ganun kadali yun. Hallelujah. Pero sabi niya, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anuman yung pinagdadaanan mo sa buhay, ang mahalaga, kasama mo ang patnubay ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, anumang kanyang gawin dahil pinapatnubayan siya ng Diyos,
ay nagtatagumpay siya. Kanino kayang buhay yon na anuman ang gawin mo, may tagumpay ka kasi sinasamahan ka ng Diyos. Kahit may struggle ka sa buhay, kahit iniisip mo kung paano na ang buhay. Hello? Minsan hindi mawala sa isipan, Pastor Franco. Hallelujah na, paano na lang ang buhay? Di ba? Hallelujah, lalo na nag-for good na kayo. Diba? Isipin nyo kung paano mabubuhay, kung paano magkakaroon ng income, but still andoon ang Diyos. Andyan ang Diyos. Hallelujah, God will instruct you. Magbibigay ng instruction ang Panginoon. Sabi nga ni David, the Lord will instruct you on the way you should go. Hallelujah. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Pagkasama mo si Lord, kahit anumang hirap ang pagdaanan mo sa buhay, magtatagumpay po kayo. Sabi nga sa verse 3, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Hello? Alam mo maraming taong makakapansin sa iyo eh. Hallelujah. Bakit? May kakaiba na ginagawa ang Diyos. Yung mga hindi nangyayari sa paligid nangyayari dahil nandoon ka at sinasamahan ka ng Diyos. Hello? Kung bakit may promotion ka dahil sinasamahan ka ng Diyos. Hallelujah, dinideklara ko may mga ipropromote pa si Lord sa taong ito. Naniniwala ako, hallelujah, tuloy-tuloy ang pagbuti, tuloy-tuloy ang pag-angat ng inyong mga buhay dahil sinasamahan kayo ng Diyos. Hallelujah, kaya kapatid, sa umagang ito, dapat lang na tayo po ay manalangin. Huwag tayong magsawa, gaya ng sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong manghinawa na manalangin. Yamang alam natin, sa tamang panahon, hallelujah, ang Diyos ang nagbibigay, nagkakaloob ng ating mga kahilingan. I want you to stand up with me. Hallelujah. And let us thank God. Pasalamatan natin ang Diyos. And I encourage you, tuloy lang po tayo sa laban ng buhay. Habang tayo nakikibaka, tuloy lang ang ating mga panalangin. Kahit parang nakikita mo na sinasabi mo, Lord, parang hindi mo naman sinasagot ang aking mga panalangin. Hindi totoo na hindi sinasagot ng Diyos ang mga dalangin natin. Sometimes dumaraan tayo sa point, yung tinatawag na waiting time. We're just waiting for the right time na si Lord mismo ang nagtatalaga ng mga panahong yan. Tandaan po natin. Dahil sabi naman ng Diyos, when the time is right, pag panahon na talaga, sabi ng Diyos, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Just always remember the promise of God. Kasi habang nag-aantay tayo ng bunga ng ating mga itinatanim, sabi ni Paul, hallelujah, we're just all like the farmers. Na yung farmers na yan, sabi niya, inaantay niya ang una at huling patak ng ulan. Hindi niya inaantay, hallelujah, na merong malakas na bagyong darating. Hindi niya inaantay, hallelujah, na merong maninira ng kanyang mga pananim. The Bible teaches us clearly. He's just waiting for the former and the latter rain. Why? He's waiting for his harvest. Walang hindi nagtanim na hindi umani. Hallelujah. Sometimes we're praying that God will bless us. God bless me financially. Hallelujah. Pero sometimes nakakalimutan din natin yung dapat po nating gawin. Sabi nga ni Bishop, ATM. May ATM si Madam Nora eh. Gusto ko lang i-remind sa inyo yung sabi rin ni Bishop, ATM, ang tithes mo.
Gusto tayong i-bless ng Lord financially and yet you're not giving what is due to the Lord. ATM, ang time mo, kailangan din ni Lord. Yung panahon na tayo manalangin, kailangan ng Diyos. And that is the very hard things to do. Why? Ang panalangin hindi napakadali. Madali ngang mag-preach eh. Madali ngang umawit, magpaawit. But don't you know, hallelujah, na sa umagang ito, hindi natatakot ang demonyo kahit gaano ka kagaling na mangaral ng salita ng Diyos kung hindi ka nananalangin. The devil is only afraid of you when he sees you kneeling down before God. You can only be an invincible before the enemy, before your enemy, when you're kneeling down to God. Because that is the place where you can experience the strength, the power, the anointing of God in your life. When you're praying, ang dami nating alam na quotation when it comes to prayer. Pero kapatid, kumusta yung buhay panalangin natin? Nananalangin ka pa ba sa tahanan mo? Nananalangin ka pa ba kung walang nakakakita sa iyo, ikaw lang? O ang dami mong panahon sa mga bagay sa mundong ito pero nakakalimutan mo yung napakalagang bagay na dapat mong gawin bilang isang mananampalataya. Hallelujah. Mas madali pang ang mag-sacrifice ng mga iba't ibang bagay sa buhay natin. Pero yung magsakripisyo ka ng manalangin, hindi madaling gawin. Why? Ang demonyo hindi kanya papayagan na gawin mo yung bagay na yan. Dahil alam niya, yan yung kalakasan na meron ka sa Diyos. Yung ikaw ay manalangin. Pwede bang itaas mo ang kamay mo sa umagang ito? Why don't you just make a vow before the Lord and say to God, Lord, sa umagang ito, gusto kong gawin, Panginoon, sa buhay ko that I will devote my time in prayer. Hindi lilipas ang buong maghapon, Panginoon, na hindi ako makakapanalangin. I ask for your help, O God. I ask for your help, O God. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Turuan po niyo kaming manalangin gaya ng inyong mga disipulo. Kasi napagtanto ng mga disipulo ng Panginoon, kailangan nila ng panalangin. That's why they asked our Lord Jesus Christ. Sabi nila, Lord, teach us. Teach us to pray. Turuan mo kaming manalangin. Hindi kung paano manalangin, kundi manalangin. It's very simple prayer. But they know, yun yung buhay na hindi nila kailanman makakalimutan yung panalangin na itinuro sa kanila ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, hallelujah, tandaan po ninyo, pag tayo nananalangin, pag kayo'y nananalangin, tandaan ninyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos, pagtatagumpahin kayo. Sasamahan kayo ng Diyos. Hallelujah, makikita niyo ng pamilya ninyo, hallelujah, pag ginagawa ninyo sa buhay ninyo ang manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin.
Seek ye first the kingdom of God. Let us seek God with all our heart. Because God promised us when we seek Him with all our heart, tatagpuan natin siya. Yung mga bagay na dinidesire mo sa buhay mo, yung mga bagay na dinidesire mo para sa mga anak mo, yung mga bagay na dinidesire ninyo para sa inyong mga asawa, kusang darating yan. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. It is just like the prayer of your disciples. Turuan niyo kami, Panginoon, at tulungang manalangin. Yung manalangin kami, Panginoon, na kahit walang nakakakita, O Diyos. Gaya ng sabi mo, Panginoon, O God, that we need to enter our closet, O God, when we pray, Lord. Yung walang makakakita, kundi Ikaw lang, O Diyos. Ikaw yung nakakaalam ng aming mga puso. And those people who are here today, O God, I am praying, Lord, yung mga nagdi-desire, Panginoon, na gustuhin nilang manalangin, samahan niyo po sila. Gawin niyong bahay panalanginan ang kanilang mga puso. At naniniwala kami, O Diyos, magbubunga ang bawat panalangin na aming idudulog sa inyo. Pagpalain po ninyo ang bawat buhay na nandirito, ang aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon, O God. Kami mga pamilyang mananalangin at mananatiling matatag ang bawat pamilya kung sama-samang nananalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po, Diyos. And we want to seal, O God, your words today. We want to seal, O God, our promise before you, Lord God. Sa pamagitan, Panginoon, ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. I pray, Lord, sa aming pagpartake ng communion, bless the symbol of your body and your blood. Lord, salamat, tatanggapin namin lahat ng mabubuting bagay na idudulot nito sa aming mga buhay. Hindi lang alaala, Panginoon, kundi naniniwala kami. Lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, hayaan mong mag-manifest, Panginoon, ang resulta niyan sa aming mga buhay. Declaring good health. Declaring, Lord God, hallelujah, we are whole, we are healed, oh God, we are healthy, we are strong, we are blessed, oh God. And you're continually, oh God, renewing, oh God, our strength day by day. We thank you, Lord God. We give you praise, honor, and glory. For this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, sandali po tayong umupo at tayo po ay mag-partake ng communion. Hinihingi ko po sa mga nagsaserve.
lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, sabay-sabay po tayo na mag-partake ng communion. Tayo natin yung iba. Ayan. In 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25. This is what I received from the Lord Jesus Christ himself. On the night when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks for it, he brake it, and he said, "This is my body which is broken for you. Eat this to remember me." Thank you, Lord. After the same manner, also he took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my own blood. Do this whenever you drink it to remember me." Thank you, Lord. Let's declare. 1, 2, 3, go. Me and my family and my next generation to generation are blessed to be a blessing. Everything we lay our hands will prosper and succeed. We are blessed when we come in and blessed when we go out. A favor everywhere we go. Favor from God and favor from men. You are multiplying us from north to south, from east to west. Your blessings will follow us. We love to give. We always have plenty of seed to sow and bread to eat. Our cup runs over. Goodness and mercy follow us all the days of our life. You will make us abundantly prosperous in every aspect of our life. You increase us 1,000 times more. We expect wonderful, marvelous, amazing things to happen in our life. For you take pleasure in doing good things for us. Our crops will be so plentiful that we will still be harvesting grains when it's time to pick grapes. And we will still be picking grapes when it's time to plant grains. We are the head, not the tail. Always on top, never at the bottom. We are lenders, never at the borrower's side. From the fullness of His grace, we receive one blessing after another blessing. Salot, lagpas, blessing, pasok. Any negative words or curses spoken against us, you will turn it into something good. No weapon formed against us will prosper. What the devil intended for evil, God will turn it for good. We'll extend, expand our territories in countless ways. In Jesus' mighty name, amen. And the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. The Lord bless you and protect you. The Lord smile upon you and be gracious to you. The Lord show His favor to you and give you His peace. Sumayo po tayo, samahan po tayo ng Diyos. Magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga gawin. Pinagpalang ating mga pamilya at tayo'y may pabor sa Diyos sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen.